Magandang umaga, magandang hapon po sa ating lahat at marami po kasi tayo kaya parang feeling ko nasa umaga na pananampahan tayo. But anyway, salamat po sa Panginoon sa kanyang sustenance sa atin na nakarating tayo sa Vesper Service at it's timely na tayo umawi ng awit ng paghahanda o paghahanda to the tune of yung pong Live On of King Eternal. Kasi po ang ating binasa sa ating text ay talagang hindi kailanman nakapagbibigay sa atin ng comfort or ng ease sa ating mga buhay. Dahil po yung ating kaaway o yung ating kalaban ay mayroon pong hatred o pagkamuhi sa atin bilang mga anak ng Diyos. And also timely dahil sa umaga pa lang binabasa na natin yung Article 11, pagtatandaan ninyo, yung about the Holy Spirit being the eternal God. And also kanina, doon po sa ating Lord's Day 20, binasa din po natin patungkol sa banal na Espiritu. Ang ating pong sermon ngayon ay mula doon sa preaching ni Reverend Clarence Bowman doon po sa congregation ng Smithville Canadian Reformed Church doon po sa Ontario, Canada. At siya po ay nag-preach din dito doon sa Free Reformed Church of Kelmscott, Western Australia noon pong November 2002. Tayo po muna ay sumandaling yumuko. Tayo po ay manalangin. Aming mapagbiyaya at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, kami ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at kapasalamat. Pinupuri ka namin sapagkat tinipon mo muli kami, ang iyong bayan, at binigyan mo kami ng privilege na marinig muli ang iyong mga salita. Sa iyong dakilang kahabagan ay binigay mo sa amin ang banal na Espiritu, ang tunay at walang hanggang Diyos, upang manahan sa aming mga puso, at kami ay palakasin. Habang ang iyong salita, O Diyos, ay papangaral at maririnig ng bawat isa, hinihiling po namin na ang parehong banal na Espiritu rin ang kumilos ng may kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga isip upang maunawa namin ang kasulatan, ang iyong banal ng salita. Palambutin mo ang aming mga matitigas na puso upang tanggapin ang iyong katotohanan ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Ingatan mo rin kami, O Diyos, mula sa pagkaabala, kawalan ng pananampalataya at katigasan ng aming mga puso. Turuan mo kaming makita ng malinaw kung sino ang banal na Espiritu at kung paano siya na tapat na kumikilos sa aming mga buhay sa inyong bayan upang ingatan kami laban sa pag-atake ng kaaway at ng kasamaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya, O Diyos, padalibin mo ang aming pagtitiwala sa aming Panginoong Yesus at ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa sa espiritual na labanan na ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating sermon delivery. Congregation ng CCRC, ang kapulungan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga nakaraang pagtalakay natin dito po sa ating Heidelberg Catechism, ay napag-uusapan o na-meditate natin ang tungkol doon sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. At ang mga epekto ng pag-akyat na yon sa atin, sa kapanahunan natin ngayon. Doon po sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 18, ng pag-akyat ni Kristo ay nangangahulugan na siya'y namamagitan sa harap ng Ama. Kumikilos bilang ating tagapagtanggol sa langit para sa atin.
at upang tayo ay makapanalangin ng hayagan at may katapangan. Doon naman sa Lord's Day 19, pinalakay naman ito natin noong nakaraang linggo. Ang pag-akyat ni Kristo ay nangangahulugan na siya ay naghahari sa buong mundo para sa kapakanan ng Iglesia. Kaya tayo ngayon ay hindi kailangang mabahala ng lubusan sa mga pangyayari sa kasaysayan ng mundo, maging sa ating sariling bansa. Sapagkat ang ating tagapagligtas ay mayroong matibay na kontrol sa lahat ng mga bagay. At nauunawa po natin ito. Tunay nga ang ating kapakinabangan na si Kristo ay umakyat doon sa langit. Ngunit, mga kapatid, ang pag-aakyat ni Kristo sa langit ay may higit pang implikasyon para po sa atin. Ang pag-aakyat ni Kristo ay nangangahulugan na ayon sa Revelation 12 na si Satanas ay itinapon palabas ng langit at ngayon ay naghahasik sa lupa. Hinahabol ang mga anak ng Diyos. At sa mga salita ng kabanatang ito, makita natin ang sabi po sa wikang Ingles, "Woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you with great wrath, because he knows that his time is short." Ito rin ang nilalaman ng Gospel of John chapter 15 na ating pong text na binasa kanina. "If the world hates you, know that it has hated me before it hated you." And also doon sa verse 18, particular, makita natin, or rather doon sa verse 20, "If they persecuted me, they will also persecute you." At yan po ang buhay natin sa mandaling ito. Mamumuhay tayo sa isang mundong puno ng mga dyablo, ng kasamaan, na ang bawat isa ay nagbabanta na sirain tayo or yung ating pananampalataya. At ito ay isang tuwirang bunga ayon sa Revelation 12 ng pag-akyat ng ating Panginoong Yesus doon sa langit. Ngayon po, mga kapatid, ano ngayon ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus tungkol sa ganitong kalagayan? Tinatakot ba po tayo ng mga salitang ito? Or other way around? Iiwan niya ba tayo mula sa langit upang harapin ang diablo at ang kanyang hukbo ng mag-isa? Siyempre po ang sagot ay hindi. Dahil doon po sa John 15, Jesus describes the hatred these people will experience in the course of history. Mula nung siya'y pumanik hanggang sa panahon natin ngayon. And then adds the words in verse 26, "But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth." You see, the Holy Spirit is the gift of the ascended Christ and is sent to earth to strengthen His people in the face of Satan's hatred. At doon po sa Lord's Day 19, question 51. As we live our lives in this world of devilish hatred, we do well to understand what God has revealed about the Holy Spirit. At marapat sa araw na ito, sa hapon na ito, matutunan natin ano ba yung kapanatagang mayroon sa iniwan ng ating Panginoong Yesus sa atin noong siya ay pumanik sa langit. Kaya po ang tunghayan natin, ang sermon ito na may buod na kapahayagan ng Ebanghelyo. Sa ilalim ng team, ang pamagat po ay, din naman ito sa inyong mga liturgies, God the Holy Spirit helps us to survive
Satan's hater. At meron po itong dalawang sermon point. Ang pagkakakilanlan ng banal na Espiritu. Atin pong aalamin the identity of the Holy Spirit. Sino ba siya? At ang ikalawang sermon point ay ang gawain ng banal na Espiritu. The work of the Holy Spirit. Ang pagkakakilanlan ng banal na Espiritu. Bigyan pansin po muna natin ang pagkakakilanlan. Sino ba ang banal na Espiritu? Upang higit nating maunawaan ang ikalawang sermon point. Sa pamamagitan ng aking paggamit ng isang paghahambing o ng isang example upang ipaliwanag na magkaroon ng kaliwanagan yung ipapahayag sa atin sa point na ito. Kung kayo po ay mayroong personal na sasakyan at yung inyong mga sasakyan ay nabaon sa malalim-lalim na hukay o malalim-lalim na putik or buhangin, kailangan natin humanap o kailangan ninyong humanap ng tutulong sa inyo upang maiahon ang nakabalaho o naka-stuck na ito doon sa malalim na hukay. Sa ganoon din kaparaanan, ang isang vehicle na mas malaki pa kaysa sa ating mga sasakyan ngayon sa bahay. Let's say for example, yung cement truck. Yung pong truck na naglalaman ng umiikot na semento na mapapansin nyo, hindi pwedeng tumigil. Kasi po, pag tumigil yun, ay natutuyo ang cement. Puno ito ng karga. So, hindi lang yung dead weight ng kanyang karga, maging yung kanya mismong katawan o yung mismong truck ay babigan. At mismong nabaon din ito sa putik. Kahit pasing lalim ng putik na nabaunan ng inyong sasakyan, ganoon din po ang magiging resulta nito. Mangangailangan ng higit pang tulong ang truck na ito upang maihahon doon sa pagkabalaho o doon sa pagkatubig. Ngunit naunawaan din po natin ibang uri ng tow truck ang kakailanganin ng ating personal na sasakyan kumpara doon sa malalaking truck. So, iba ang kanilang pangangailangan. Upang mahila at upang maiahon yung ating mga sasakyan, ay mangangailangan ito ng kaukulang tulong mula doon sa iba pang mga sasakyan o yung mga tow truck na sinasabi. Kaya po ang laki o yung magnitude ng ating problema ay nagtatakda kung gaano rin kalaki ang solusyon na ating kinakailangan. The ascended Christ knew that Satan, once noong siya ay nakast out from heaven, was very angry at the church and the people of God. And would hate His church and His children with hindi lang hate o hindi hellish hatred. And so would persecute cruelly, unimaginable persecution ang gagawin na nakas out na diablo na ito doon sa langit. At alam din ni Kristo na siya umakyat sa langit. Ang kanyang tinubos na bayan ay mananatiling mahina. At walang tunay na kakayahan upang labanan ng mga pinuno ng mga fallen angels o mga rebelde na ito. Sa madaling salita, napakalaki ng balakid ng bayan ng Diyos dito sa lupa noong ang ating Panginoong Yesus ay umakyat sa langit. Maaaring sapat na ang pinakamaliit na tow truck sa bayan upang mahila yung mga maliliit na mga sasakyan mula sa pagkahulog sa bangin o dun sa buhangin. Ngunit upang mahila ang isang truck ng semento ay kailangan ninyo ng mas malakas o mas malalaking sasakyan panghila. Ganito rin ang ating pong kalagayan bilang isang iglesia. Ang galit ng diablo ay hindi kayang tugunan ng maliit o mahinang tulong. Ang galit ng diablo ay nangangailangan
ayon sa paghatol ng Diyos ng presensya ng banal na Espiritu mismo sa mundo ito. At dito maitatanong natin, sino nga ba ang banal na Espiritu? Sinasabi ng Iglesia doon po na ating nabasa kanina sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 20, una, na siya ay kasama ng Ama at ng Anak at tunay at walang hanggang Diyos. Tunay at walang hanggang Diyos. Talaga ba? Ito ba'y katotohanan? Ganito ba kalaki ang galit ng Diablo na kailangan natin ng tunay na walang hanggang Diyos na helper sa kalagitnaan ng ating kalalagayan dito sa mundo? At ito ba ay makakayanan nito? Opo, mga kapatid, yan ang pahayag ng banal na kasulatan. Matapos umakyat si Kristo sa langit, ipinadala niya sa lupa walang iba kung hindi yung tunay at walang hanggang Diyos na kasama ng Ama at ng Anak. Isaalang-alang po natin na ang mga talatang patunay na binabanggit sa Lord's Day na ito, umpisahan natin doon sa Genesis 1 and 2. Aking kung babasahin ito sa Ingles, sa ESV translation, sabi po, "In the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters." Ang punto ng talatang ito ay pinakikita ng banal na Espiritu ay kasama sa paglikha ng mundo. Ngunit ang Diyos lamang ang maaaring lumikha. Walang nilalang na makakagawa ng mundo. Ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi nilalang o hindi siya rin ay tunay na Diyos ang may nilalang. In Matthew 28 verse 19, sabi rin po, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Dito ang Ama at ang Anak at ang banal na Espiritu ay binanggit ng magkakapantay. Ang bautismo sa pangalan ng Ama ng Anak ay kasama rin sa pangalan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin po, kung ano ang sinasabi tungkol sa Ama at sa Anak ay totoo rin sa banal na Espiritu. Kung ang isa ay Diyos, gayon din ang isa. At ganoon din po sa Acts 5:3-4. Pinatitibay din dito ating mababasa, "But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land?" And in verse 4, "While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God." Ipinakikita ng tuwiran sa passage na ito na tinawag ni Pedro ang banal na Espiritu na Diyos. Kaya sino ang banal na Espiritu at ipinadala ng ating tinataas ngayon na tagapagligtas sa lupa? Malinaw na maitatanim sa ating pong isipan, mga minamahal na congregation, ang banal na Espiritu ay hindi lamang isang force o isang kapangyarihan o isang ihip ng hangin. Hindi isang bagay. Siya ay isang persona. Tunay na Diyos. Siya. Kaya yun ang tawag sa Kanya. Siya. Mula pa sa walang hanggan, ay siya ay iisang Diyos kasama ng anak, ng Ama at ng Anak. At hindi siya mas mababa sa Ama o sa Anak.
sa mga salita ng Belgian Confession na akin din po nabanggit na rin kanina. One of one and the same essence, sabi. Majesty and glory with the Father and the Son. Ngunit, pansinin din po ninyo ito. Nang umakyat si Jesus sa langit, agad niyang ipinadala ang ikatlong person ng banal na Trinidad o the Holy Trinity mula sa langit pababa sa lupa. Ibinuhos niya ang kanyang banal na Espiritu sa lupa sa araw ng Pentecost. At bakit niya ginawa ito? Ang dahilan ay malinaw doon po maging sa Gospel ni John, sa chapter 15. At ang mga anak ng Diyos ay makakaranas ng poot mula sa mundo. At ang mga rebelde sa kaharian ni Kristo ay hindi magiging neutral sa mga tapat na mamamayan ng kaharian yun. Sa halip, sila po ay mapupuno ng poot laban sa mga sumusunod kay Kristo. At sila po ay usigin. Kaya ipinangako ni Kristo sa kanyang mga alagad ang isang helper o tagapagbigay tulong, ang banal ng Espiritu na tunay at walang hanggang Diyos. Ang puntong ito, mga minamahal, ay napakahalaga sapagkat ipinakikita nito kung gaano kalalim ang ating problema, ang ating kahirapan dito sa mundo. Ayon sa paghatol ng umakyat na ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang tayo bahagyan na baon. Hindi po. Na parang isa bang sapat at maliit na tow truck lamang. Kung hindi dahil sa pahod at galit ng diablo at ang kanyang mga hukbo. Hindi sapat ang isang anghel o maraming anghel na kanya na lamang isugo upang tayo ingatan at iahon doon sa pagkakapalato. Ang kailangan natin ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu bilang tunay at walang hanggang Diyos. Hindi siya magsusugo sa atin ng anghel o ng namatay na tao na prominente at pananampalataya, kung hindi ang kanyang sa bigat ng ating problema o sa bigat ng ating challenge, pag-uusig na dadanasin sa mundong ito. Kailangan ang kanyang dalhin at ibaba sa lupa ay isa rin walang hanggang Diyos. Isa pong napakalaking instruction o pagtuturo ito para sa atin na ang ating lipunan o ang ating society ay madalas ay mapagparaya. Very neutral or accepting sa lahat. Hindi natin ganong nararanasan sa panahon natin ngayon, even sa context ng Australia or even sa context natin dito sa Pilipinas, ang maramdaman ang matinding poot ng diablo laban sa kanyang iglesia. Dahil dito kahit papaano meron tayong kakayahan ma-express ang ating pananampalataya. Ngunit sinasabi ng Panginoon na ang poot na iyon ay nananatili pa rin. Who would ever know part of our lives here kahit paandito tayo sa bayan? Mga mararami at mabibigat na persecution ang darating at darating pa rin sa atin. At napakatindi nito na kailangan natin ng banal na Espiritu upang makaligtas sa pag-atake ng diablo dito sa mundo. Kaya po huwag tayong malinlang na isipin na tayo ay tunay na tinatanggap ng daigdig. Walang problema dito sa ating lugar. Tanggap naman tayo. So, sitting pretty lang tayo sa ating pag-church. Hindi. Napakatuso ni Satanas at maaari niyang ipakita ang sarili na tila isang mapagparaya at tapat na Kristiyano. Ngunit sinasabi ng Panginoon, hindi po siya mapagparaya. Siya po ay tuso. Ngunit hindi siya mapagparaya. Dapat nating tandaan na ang kaharian ni Kristo sa mundong ito ay binubuo ng dalawang uri ng tao.
yung mga sumusunod, yung mga obedient na kinikilala ang paghahari ni Kristo, at ang isang uri ay yung hindi sumusunod, na tumatanggi sa kanyang paghahari. Mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Mga tapat at hindi tapat na mga tao. Sa pagitan ng dalawang grupong ito, inilagay ng Diyos ang pagkakaalitan, ang puot, at ang pagkasalungat. Kaya huwag natin isipin na sa atin na ang mundong ito ay may isang palakaibigang lugar na kung saan maaari tayong maging komportable, na parang nasa ating sariling tahanan tayo. Sinasabi po ng ating Panginoon na kailangan natin ng banal na Espiritu, ang tunay at walang hanggang Diyos, upang makaligtas tayo dito sa hellish hatred ni Satan sa atin. Sasalungatin po ba natin ang Diyos at buburahin ang pagkakaiba ng mga rebelde at mga tapat? Huwag na huwag mangyari. Isa na po ang church sa ginagamit ng diablo upang alisin tayo. Bagamat nag-aanyo na parang comfortable para sa atin, na wala tayong maririnig na gospel, parang nakapagbibigay ito sa atin ng kalakasan, subalit yun ang paraan ng tuso na diablo upang tayo ay malinlang. And at the end, sasabihin na lamang ng tao sa Diyos na hindi ako naniniwala sa Diyos. And it's a good thing na kanina po, tinalakay natin all of those personalities whom doesn't believe in our Lord, pero sila'y naniwala ngayon. And we thank God for that. At kasabay po nito, kinikilala natin na narito rin ang isang malaking pinagmumulan ng kaaliwan natin. Ng ating umakyat na tagapagligtas, yung ating Panginoong Yesus, ay nagbigay at naghatid ng isang tagapagbigay tulong sa atin. Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Napakalaking pampalakas ng ating kalooban para sa bayan ng Diyos sa harap ng pag-atake ni Satan. Hindi natin kailangan matakot sa masama, sapagkat ang kasama natin ay higit kaysa sa mga kasama nila. Kaya po yun ang ipinamumukha sa atin ng ating po Heidelberg Catechism, that we should not fear doon po sa kasamaan, dahil ang kasama natin ay higit pa doon sa ating maaaring katakutan. Ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ang ipinakikita niya sa pagbibigay ng kanyang pinakamalaking tulong upang ingatan ng kanyang bayan laban sa masama. Kaya po kamangha-mangha, o Panginoon, sa maaari natin idalangin, kamangha-mangha ka, o Panginoon, sa iyong mga gawa at kay dakila ng iyong mga biyaya. Pinasasalamatan ka namin sapagkat ang tulong na iyong ibinigay ay napakadakila rin. Ngayon, alam na po natin kung sino ang banal na Espiritu. Hindi lamang sa isang bagay o isang power, kung hindi siya mismo ang ating walang hanggang Diyos. Sa parehong halaga din po natin dapat maunawaan ang gawa ng banal na Espiritu. If we know the Holy Spirit, kung sino siya, dapat din natin makikita at malaman ang kanyang mga gawa. At yan po ang panghuli na paksa na ating pong pagpapahayag ngayon natin. Ang gawain ng banal na Espiritu. The ascended Lord then has sent His Holy Spirit, the true God, to earth to help the church in the face of Satan's rage. Kaya ang tanong po ay, paano nga tayo dinutulungan ng banal na Espiritu? Nakatayo ba po siya sa pagitan ng mga rebelde at bayan ng Diyos? Doon siya namamagitan at nakaabang upang hadlangan kung anumang pag-atake, physical man o spiritual? O nakatayo ba siya
sa ating tabi o sa ating likod upang makipaglaban kasama natin laban sa diablo. Mga kapatid, ang notions o ang mga bagay nito ay hindi rin po tama. Pareho pong mali ang sagot dito. Hindi sinugo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang espiritu, upang tumayo sa pagitan natin at sa mga rebelde, ni upang lumaban sa tabi natin, laban sa pananampalataya. Sa halip, isinugo niya ang espiritu upang manahan sa loob natin, upang mag-dwell siya sa atin. The Lord has sent His Spirit to dwell within us. Think of that passage of scriptures where the apostle says that God's people are temples of the Holy Spirit and the Spirit is in you. Ito po yung makita natin sa 1 Corinthians 3:16, sa chapter 6:19, and also sa 2 Corinthians 6:16. Isang kaisipang lampas sa ating lubos na pag-unawa. Ngunit ito po ay totoo. Ang tunay at walang hanggang Diyos, ang banal na Espiritu ay ginawa ang kanyang tahanan sa atin at siya ay nananatiling nananahan sa atin. Sabi nga po ng isang kataga, the Holy Spirit stays at hindi kailanman ito umaalis. At kapag kailangan natin, tayo po'y nasa pagtitipon, ay i-invite natin ang ating Holy Spirit na muling pumasok sa atin. Tayo po ay bubulagta na lang. The Holy Spirit stays within us. Mula pa noon, yung panahon ng Pentecost sa atin. Akin pong itutuloy ang isang kaisipang lampas sa ating pagkaunawa. Ang Diyos Anak ay umakyat sa langit, ngunit ang Diyos Espiritu naman ay bumaba mula sa langit. Ang Diyos Anak ay gumagawa sa langit para sa ating kapakinabangan. Ang Diyos Espiritu Santo naman ay naninirahan sa ating mga puso para naman din pareho sa ating kapakinabangan. This is the gospel of the Emmanuel. God is with us. Ang tunay at walang hanggang Diyos ay nananahan sa puso ng tao. Tunay niyang kamangha-mangha ang karunungan at kaalaman ng ating Diyos. Ang kanyang mga hatol ay hindi natin masasaliksik o maaarok at ang kanyang mga daan ay hindi natin masusundan. At maging templo ng banal na Espiritu ay isang pribilehiyo. Isang pribilehiyo walang kapantay sa mundong ito. That remember and imagine that our body is the temple of the Holy Spirit, which is our everlasting God. Lalong nagiging kahanga-hanga ito kapag isinaalang-alang natin kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu sa taong kanyang tinatahanan. Ang taong ito ay dating rebelde rin, di po ba? Sapagkat lahat tayo ay nahulog sa kasalanan. At dahil dito, tayo ay likas na patay doon sa kasalanan. Nasa ilalim ng poot ng Diyos, nasa panig ni Satan. Ngunit, pinili ng Ama ang ilang tao para sa kanyang kaligtasan kay Jesucristo. At sa krus ng Kalbaryo, makita po natin na pinagbayaran ng anak ng Diyos ang kanilang mga kasalanan upang makita sila ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Sila ang mga taong ipinapanalangin ng anak sa Ama. Sila rin ang mga taong tinatahanan ng Espiritu. Kaya po ibig sabihin, lahat ng ibinigay ng Ama sa anak, lahat ng pinagbuhusan ng buhay ng anak doon sa krus ng Kalbaryo, ay siya rin mga taong tinatahanan ng Espiritu. Romans 8:28
Unahin ay magpapatotoo sa mga bagay na ito ng ating Panginoon. Binabago niya ang mga taong ito. Binibigyan niya sila ng spiritual na buhay. Lumilikha ng pananampalataya sa kanilang mga puso at muling isinisila o nire-regenerate sila. Kung paano ang Espiritu ay kasama sa paglikha sa mundo noon sa simula, gayon din na siya ay kasama sa muling paglikha ng bayan ng Diyos ngayon. Kasama rin siya sa pag-undergo natin ng pagiging ipinanganak na maguli or pag-regenerate sa atin. Habang patay pa sa kasalanan ang mga rebelde, ang mga tao ay nagbubunga ng mga gawa ng laman. Mga gawain gaya ng immorality, ng karumihan, kahalayan, idolatry, galit, at pagkainggit. At ang iba pa, napakaraming kasamaan ang dala-dala sa puso ng tao. Ngunit ngayon, na tayo tinatahanan ng banal na Espiritu sa ating mga puso, sila ay pinabago at pinagpapanibago upang magbunga ng tinatawag natin na fruit of the Holy Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis at kabutihan. Hindi lamang po yun, kagandahan ng loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Gaya ng mga sinasabi sa Galatians chapter 5. Yun ang kapalit ng pag-akyat ng ating Panginoon doon sa langit. Ang siyang pagbaba ng banal na Espiritu upang manahan sa atin. Ngunit ang gawain ng Espiritu ay hindi lamang pagbabago ng puso o pagbibigay buhay sa mga dating patay sa kasalanan. Ang Espiritu rin po ay patuloy na nagtuturo sa atin na maituon natin ang ating pansin, ang ating paningin kay Jesucristo na ating Diyos at sa Kanyang mga ginawa. Para siyang isang floodlight na nagbibigay liwanag sa isang gusali. Ang floodlight ay hindi naglalayong mapansin ang sarili niya. Sa halip, nais nitong makita ng mga tao na dumadaan sa tapat o sa tabi ng gusaling ito na nakikita nila ng malinaw ang kanilang nilalakad. Ang floodlight ay hindi naglalayong pansinin ang sarili. Sa halip, nais nitong makita ng mga dumadaan ang kanyang sarili. Hindi siya o hindi niya tayo tinuturuan na laging itanong kung nasa atin ba ang Holy Spirit. Hindi niya inilalagay ang pansin sa kanyang sarili. Hindi niya tayo tinuturuan na laging itanong kung nasaan ba ang Holy Spirit. Sa halip, nais niya tayong tumingin kay Kristo at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Binago niya tayo upang makita natin si Kristo sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Na si Kristo na ipinako sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Upang tanggapin tayo ng Ama bilang matuwid dahil kay Kristo. At higit pa po dito, itinuturo ng Espiritu sa atin na makita si Kristo sa kanyang patuloy na pamamagitan sa langit at kanyang paghahari doon sa lahat ng mga bagay para sa kapakinabangan ng kanyang mismong iglesia. Palaging itinuturo ng banal na Espiritu ang ating paningin, hindi sa ating sarili kung hindi kay Kristo lang. Kaya ang anak ng Diyos ay natututong tumingin kay Kristo lang, sapagkat doon matatagpuan ang kanyang kaligtasan at pagtatagumpay. Then, it's true, brothers and sisters, Satan keeps on attacking. Ito po. And he and the rest of the rebels hate God's people
with hellish hatred. But what does the child of God do? Look at the rebels, all the enemies, and become afraid. Yun po ba? Pero aaminin naman po talaga natin, yun naman ang ating likas, na kapag ka marami tayong nakikitang balakid sa atin, para mas gusto pa nga natin huwag lumabas at makilaban at lumayo. Madalas gusto nating magtago at huwag nang masyadong pansinin ang mga tapat na anak ng Diyos. At isipin natin na baka kung hindi tayo magsalita ng malinaw tungkol sa Ebanghelyo, ay hindi tayo papansinin or puputyain or ipe-persecute ng Diyan. Ngunit ang banal na Espiritu po ay patuloy na nagtuturo sa atin na ito natin ang ating paningin kay Kristo. Ipinapakita niya sa atin ang tagumpay ni Kristo doon sa krus, na ang kasalanan ay nabayaran na at si Satanas ay natalo na. Kaya kahit patuloy ang pag-atake, ang anak ng Diyos ay hindi nakatuon sa dami ng mga kaaway, kung hindi kay Kristo na una na nagtagumpay laban din. At dahil po rito, natututo siyang maniwala na ang tagumpay ay nasa panig ng ating Panginoon. And that gives us comfort, knowing that kahit pa nga tayo ay nakatayo doon, wala talaga tayo kaya gawin kung hindi tignan ng ating Panginoon, ipahayag ang kanyang Ebanghelyo at labanan spiritually sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa ng ating Panginoon ang kasamaan. Ito ang paraan kung papaano tayo tinutulungan ng banal na Espiritu. Paano siya naging helper sa atin. At ngayon, maunawa natin na hindi pala mababaw yung word na helper. Nung ibinaba niya ang kanyang Holy Spirit, nagkaroon ng Pentecost, and that's all. Then that's it. Hindi po. And He continually doing that, no, para po sa atin. Hindi niya tayo pinoprotektahan sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng pag-atake, ni lumalaban sa tabi natin sa paraang inaakala natin. Sa halip, tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng pagpatuloy na pag-akay ng ating mga mata upang turuan tayong tumingin kay Kristo natin. Kapag nakatingin tayo sa ating Panginoong Yesus, naalala natin na tayo ay mga anak ng Diyos at ligtas sa kamay ng kanyang anak. Walang sino man ang makakagalaw sa atin mula sa kanyang mga kamay. Kapag nakatingin tayo kay Kristo, naaalala natin na ang ating mga kasalanan ay nabayaran na at tayo ay tinatanggap ng Diyos bilang matuwid dahil kay Kristo na patuloy na namamagitan para sa atin. Ito ang pananaw na dapat nating panatilihin, mga kapatid. May mga nagtuturo ngayon na laging tinatanong kung meron ba tayong Espiritu o kung tayo ba ay puspos o filled ng banal na Espiritu. Ngunit ang banal na Espiritu ay hindi nagtuturo sa atin na ito ang ating pansin sa Kanya. Siya ay nananahan sa ating mga puso upang ituon natin ang ating pansin sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi kung mayroon ba tayong Espiritu, kung hindi kung tayo ba ay tunay na sumasampalataya kay Jesucristo. Sapagkat si Kristo ang inilalagay ng Espiritu sa gitna. Si Kristo ang nagbayad ng kasalanan, tumalo kay Satanas, at ngayon ay naghahari sa langit para sa kapakinabangan ng kanyang bayan. Patuloy po ang pag-atake ni Satanas, at yon ang realidad sa mundong ito. Ang tanong ay kung paano tayo tutugon. Susuko ba tayo sa tukso at babalik sa mga gawa ng laban? O tutugon ba tayo sa pamamagitan ng mga bunga ng Espiritu
na mismong ibinigay sa atin bilang bunga ng banal na Espiritu. Pagtitiis sa harap ng galit, kabutihan sa harap ng kasamaan, at pag-ibig sa harap o sa kabila ng pananakit. Kapag nakatuon ang ating paningin kay Kristo, naaalala natin na siya at wala nang iba ang nagtagumpay laban kay Satanas. At dahil po dito, hindi natin kailangang ipaglaban ang ating mga sariling laban sa paraang makalaman o sa ating sariling mga kapakanan o gawain. Sa halip, maaari tayong magtiwala sa Kanya at mamuhay ng mayroong tapang at may katapatan. Not because of our strength, but by the strength of our Lord Jesus Christ. Sa Kanyang mga gawa at ng gawa ng Espiritu Santo. Kaya kahit patuloy ang pag-uusig, ang paghamak, hindi tayo dapat matakot. Sa lakas ng banal na Espiritu at patuloy tayong tumitingin kay Kristo, nakikita at naalaman natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya na tayo ay nagtatagumpay dahil sa Kanya. Dahil dito, maaari nating tanggapin ng may kagalakan ang mga paghihirap sa buhay na ito. Kung meron bang magkakasakit sa atin, ang magiging resulta nito ay pag-asa para sa atin, kapanatagan para sa atin, at hindi the other way around. Na kapag dumating ang napakabibigat na suliranin sa atin, ang nagiging tendency, makalimutan natin ang ating Diyos. Hindi po. Nang umakyat si Kristo sa langit, Kanyang ibinuhos ang Kanyang banal na Espiritu sa mundong ito na puno ng mga kaaway upang ihanda ang Kanyang iglesia at manatiling matatag sa gitna ng bawat pagkatake ni Satanas. Mapalad ang mga taong tinatahanan ng Espiritu sapagkat patuloy nilang nakikita ang gawa ni Kristo para sa kanila at nagbubunga sila ng masaganang bunga ng Espiritu na ating ini-enjoy at i-enjoy ngayon. Tayo po ay sumandali manalangin. Aming tapat at mahabaging Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na amin pong narinig sa araw na ito. Pinupuri ka namin sapagkat hindi mo pinabayaan ang iyong iglesia sa gitna ng isang mundong laban sa iyo. Bagamat si Satanas ay nagagalit at lumalaban ng matindi sa iyong bayan, nagagalak po kami, O Diyos, dahil sa pangakong ibinigay mo sa amin ang banal na Espiritu, ang tunay at walang hanggang Diyos, upang kami ay tulungan, gabayan, at kami po ay ingatan. Naway ang katotohanan ng aming narinig ngayon ay magugat sa aming mga puso at magbunga sa aming mga buhay. Turuan mo kami magtiwala, hindi sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na nanahanahan sa iyong bayan. At nawa ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa banal mong pangalan. Pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyong mapagbiyayang pangangalaga sa pangalan at sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus, na aming Panginoon at tagapagligtas.